In connection sa topic natin last week, kung saan ayon sa Buddhism, ang ating birthday ay may malaking kinalaman sa ating past lives at hinaharap na kapalaran. Ngayon naman, ating aalamin ang kaugnayan ng ending number ng taon ng ating kapanganakan sa ating layunin at misyon dito sa kasalukuyang buhay. Ano nga ba ang kahalagahan nito sa ating spiritual journey? Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Sa Buddhist perspective, may malaking kaugnayan at significance ang huling numero sa taon ng ating kapanganakan sa landas ng ating spiritualidad. Sa pagkakataong malaman at maunawaan natin ito, maaari itong makapagpabago sa ating perspektibo sa buhay na makakapagbigay sa atin ng kaliwanagan at tunay na kahalagahan sa mundong ating ginagalawan. Sa pagtuklas natin dito, maaari itong makapag-ignite sa ating passion, spark o fire para maisakatuparan ang ating purpose o goal na gustong ma-achieve sa lifetime natin ngayon. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng malawak na pangunawa sa minimithi nating magawa sa ating spiritual path at personal growth. Ang huling numerong ito sa taon ng ating kapanganakan ay magsisilbing gabay sa ating pakikipagsapalaran sa mundo. Ito ay magbibigay ng lakas ng loob at tiwala sa ating mga natatanging abilidad upang malampasan ang mga pagsubok at makamit ang tagumpay na ating hinahangad sa buhay. Ang hatid nito sa atin ay hindi lang by chance o coincidence, kundi ito ay para talaga sa atin. Everything is happening for us, not to us. Everything happens for a reason, ika nga. Kaya ito ay dapat nating i-claim at pagtuunan upang madali nating ma-navigate ang landas na ating tinatahak. Pinaniniwalaan sa Buddhist philosophy na ang mga numerong ito ay vessel of spiritual energy. Ang bawat numerong ito ay naghahatid ng unique meaning at impluensya mula pa noong unang panahon. Naniniwala sila na ang ilan sa mga numerong ito ay nakakapag-unlock ng iba't ibang aspeto ng pag-iral na nagkokonekta sa material world at spiritual realm. Handa na ba kayo upang malaman kung ano ang mga numerong ito na nakadesign para sa inyo? Narito ang kahulugan at kahalagahan ng huling numero ng iyong birth year. 0. Infinite potential o unlimited na abilidad at potensyal. Nagre-representa ito ng kawalan o emptiness at infinite potential. Sa mga ipinanganak na 0 ang ending, ay kalimitang nakakaranas ng malalim na koneksyon sa konsepto ng rebirth at transformation. Maaari kayong dumaan sa transitional moments ng inyong buhay kung saan ang mga dati ay mawawala upang magbigay daan sa bagong parating. Ngunit ang energy na ito ay maaaring maging challenging dahil nakakapagbigay ito ng pakiramdam na para kang natatrap sa isang repetitive cycle. Upang ma-harmonize o maging alinyado ang enerhiyang ito ng 0, kinakailangang linangin ang inyong pasensya at tiwala sa proseso ng buhay. Halimbawa nito, kung kayo ay mag-uumpisa ng isang bagong career, business, relasyon o panibagong buhay, kinakailangan niyong umalis o putulin ang mga bagay na hindi na nakaka-align o relevant sa inyong buhay ngayon. Ika nga, release everything that no longer serves you. Upang magtagumpay, tanggalin sa inyong sistema ngayon ang mga hindi na nakakabuti o nakakatulong para sa inyong paglago at pag-unlad. Gamitin nyo ang inyong kakayahan at potensyal upang makarating at maabot
ang inyong layunin sa buhay. 1. Individuality and leadership. Ang kahulugan ng number 1 para sa may birth year ending na ito ay tungkol sa individualidad o sariling katangian at abilidad na mamuno. Kayo ay natural-born leaders na may paghahangad sa mga bagong pagsisimula at kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Subalit minsan din, maaari itong mauwi sa conflicts. Sa inyong work relationships, kinakailangan niyong mabalanse ang inyong personal strength at teamwork. Halimbawa nito, isang batang boss, may mga creative idea siya para sa kanyang project. Nagiging challenge para sa kanya na i-discuss ito sa kanyang team, ngunit nag-decide siya na makipag-collaborate dito at naging open siya sa suggestions kung paano ito ma-execute. Sa pakikinig niya at pagrespeto sa opinyon nito, nagawa nila ng matagumpay ang project dahil sa kanyang abilidad at kakayahan ng buong team. Kaya, para sa mga tao na under ng number 1, gamitin niyo ang inyong leadership skills, humility and compassion upang magtagumpay sa inyong goals at dreams. Ang mahusay niyong pamumuno ang makakapag-motivate at inspire sa iba upang magtagumpay din. 2. Balance and harmony. Ang number 2 ay sumasaklaw sa balance at harmony. Sa inyo na may number 2 ending sa birth year, ay karaniwang sensitive sa mga pangangailangan ng ibang tao at may tendency na maging mediator o tagapamagitan. Ngunit, kinakailangang i-assert ang inyong sarili na hindi panghinaan ng loob sa mga conflicts na dumarating. Halimbawa nito, isang babae na palaging isinasantabi ang kanyang pangangailangan para mapanatili ang kapayapaan sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ng self-reflection, natutunan niyang maglagay ng boundaries at mai-express ang kanyang sariling pangangailangan upang makalikha ng healthier family environment. Sa inyo na hawak ang number 2 dahil kayo ay magaling sa pakikipagkapwa at pagmamalasakit. Mahusay kayo na maging tagapayo, tagapamagitan upang makapagbigay ng harmony at peace sa mga hidwaan at kaguluhan. 3. Creativity and expression. Nakaugnay ang number 3 sa creativity at self-expression at ito ang inyong abilidad sa mga isinilang na may ending number 3 sa kanilang birth year. Nagtataglay kayo ng creative energy na ang potensyal ay ang pakikipagkomunikasyon at koneksyon. Ang kinakailangan nyo lang gawin ay maging focused sa inyong mga sariling proyekto. Halimbawa nito, isang artist na maraming ideya ngunit nagkakaroon siya ng struggle para makatapos ng alinman sa kanyang projects. Hanggang sa matutunan niya ang mindful meditation. Sa kanyang palagiang pagpapractice, natutunan niyang makapag-concentrate at maging mindful sa kanyang creative process, kaya madali niyang matapos ang anumang projects na kanyang ginagawa. Ang number 3 ay napaka-powerful na numero at ito ay may kinalaman sa ating paglikha. Kaya kinakailangang mas pahusayin natin ang aspetong ito upang makapag-contribute tayo ng mga bagay na makakapagdulot ng kabutihan sa mundo. Maging inspirasyon para sa iba upang mas lumawak ang pagiging malikhain ng mundo. 4. Structure and order. Ang number 4 ending na ito ay sumisimbolo ng structure and stability. Ang mga taong nagtataglay ng number na ito ay karaniwang may disiplina, nagtatrabaho ng gusto upang makapagtaguyod ng solid foundation. Sa buhay, kinakailangan nilang matutunang tanggapin ang pagbabago. Halimbawa nito, may isang tao na nagsisikap na magtayo ng negosyo, ngunit takot siya na sumunod sa pagbabago. Nag-research siya at umattend ng courses tungkol sa adaptability in the workplace. Sa pamamagitan nito, unti-unti niyang natutunang mag-adjust sa kalakaran ng kanyang pakikipagkomersyo at siya ay nagtagumpay. Ang number 4 ay nagtataglay ng kakayanang maging stable, abilidad ng pagiging responsable at hardworking upang umunlad at magtagumpay.
Kaya mapalad ang mga taong may hawak ng number na ito. 5. Freedom and adventure. Ang mga taong may taglay na number 5 sa dulo ng kanilang birth year ay mahilig sa exploration at adventure o paglalakbay. Kinakailangan nilang hanapin ang balance sa pagitan ng kanilang kalayaan at responsibilidad. Halimbawa, may isang tao na mahilig mag-explore o tumuklas ng mga bagong bagay na hindi pa pangkaraniwang nagaganap, nangyayari o nagagawa at pumunta sa mga lugar na may thrill at excitement. Ngunit dahil sa pagiging carefree at focused sa pakikipagsapalaran, nako-compromise niya ang ibang responsibilidad at obligasyon hanggang sa ma-realize niya na hindi sa lahat ng oras malaya niyang magagawa ang bawat niyang naisin. Kinakailangan pa din niyang maglaan ng oras para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mabuti ang pagiging mapanaliksik, explorer, adventurer, dahil sa pamamagitan nito, lalago ang inyong karanasan sa pagtuklas sa iba't ibang bagay na maaari mong maikontribute sa mundo. Mula sa mga adventure na ito, nakakabuo ka ng iba't ibang experiences at may mga lessons kang matututunan. Ngunit kinakailangan mo ding balansihin ito upang mas maging aligned sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Ang kalayaan ng isip at puso ang magdadala sa iyo sa iba't ibang oportunidad na makakapagpalago sa iyo mga karanasan at paghamon. 6. Love and service. Ang number 6 ay tungkol sa pagmamahal, pakikipagkapwa at paglilingkod. Ang mga tao mula dito ay mga natural caregivers o maalaga, maasikaso at mapagkawang gawa. Ngunit kinakailangan din nila na alagaan ang kanila mismong sarili upang mas lalong maging healthy sa pagseserbisyo. Halimbawa, isang ina na sobrang dedicated sa pag-aasikaso at pagtutok sa kanyang mga anak, ngunit napapabayaan niya ang kanyang sarili at naaapektuhan ang kanyang health na nagiging problema din ng kanyang pamilya. Napakagandang simbolo ng numerong ito at dapat itong magamit mo sa tamang pagkakataon. Ikaw ay empathic, compassionate at caring na tao at ito ang special power mo upang makatulong sa iba at mabigyan ng proper care and love ang mga tao bukod sa iyong pamilya at sarili. 7. Knowledge and spirituality. Nagpapahiwatig ang number 7 ng paghahanap ng kaalaman at spiritual exploration. Ang mga taong nagtataglay ng numerong ito ay kadalasang naghahanap ng malawak na kahulugan ng buhay at may tendency na mag-isip ng malalim. Halimbawa nito ay mga taong pumupunta sa landas ng self-discovery sa pamamagitan ng pagre-research, pagbabasa ng mga libro o panonood ng mga videos about spirituality tulad ng content natin dito. Dito sila nakakakuha ng paglago at pagpapaunlad sa sarili. Sa mga kaalaman na kanilang natutuklasan at nararanasan, lumalawak ang kanilang wisdom. At ang numerong ito ay magdadala sa inyo upang madali niyong makilala ang tunay na sarili at purpose in life. 8. Power and success. Ang number 8 ay isang powerful number at ito ay nagtataglay ng swerte at tagumpay. Kadalasan na ang mga taong ito ay madaling makarating sa kanilang mga pangarap at goal sa buhay dahil sa kanilang determinasyon at willpower. Kinakailangan lang nilang matutunan ang maging humble o mapagkumbaba. Halimbawa nito, isang tao na very successful, ngunit konti lang ang tunay na kaibigan dahil sa pagiging mataas. Na-realize niya na kahit madami siyang pera at successful, hindi pa din siya masaya. Kaya sinikap niyang maging approachable at down to earth. At sa pamamagitan nito, naging masaya ang kanyang buhay. 9. Completion and wisdom. Ito ang numero ng pagiging ganap at marunong. Ito ay isa sa powerful number. Ang mga taong nagtataglay ng numerong ito sa hulihan ng kanilang birth year ay malalim mag-isip at very empathic. Halimbawa nito, isang philosopher na concerned sa mga social issues ng kanyang community. Siya ay masipag na nagbibigay ng payo at tulong sa mga ito.
At kadalasan, humahanap siya ng paraan upang mapa-improve ang buhay ng mga tao. Mula sa mga aral niya sa buhay, ibinabahagi niya ito sa makabagong henerasyon at ito ang nagsisilbing inspirasyon sa iba. Ngayong nasa huling bahagi na po tayo, ang inyong number ay hindi lang karaniwang numero. Ito ay unique para sa inyo at konektado sa inyong life story at alignment sa universe. Ano man ang maging hatid nito sa iyo, gawin mo itong gabay sa buhay. Nasa inyo kung paano mo ito gagamitin. Tandaan nyo lang na lahat ng ating aksyon sa sarili at sa mundo ay may katapat na pagbalik sa atin. Choose wisely. Decide and choose the things that excite you and can inspire others, not distract them. So, yun na lamang po muna. Peace, love, and light. Thanks for watching.